Hello guys! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po muli sa aking YouTube channel. At isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Saan mang sulok ng mundo po tayo naroroon. At ayan, for today's video is kakaiba naman po ito. Kasi ito ay isa pong bibigyan po nating reaction ang feeling po ni Kalingap Rab kasi medyo humugot po siya or naglabas po siya ng saloobin tungkol po sa mga pinagdadaanan niyang mga basher, pinagdadaanan niyang mga kaaway or kung ano pa. Basta marami po siyang pinagdadaanan at sa ngayon is naglabas po siya ng saloobin kung ano po yung dapat niyang gawin, no? At kung ano naman po yung mga maipapayo natin or kung ano man po yung may sasuggest po or kung ano din po yung masasabi ni Jack sa kanya, no? Yung kanyang asawa. So ayan, panoorin po natin ang moment nila sa kanilang family day kasi this time is nagsarili lang po sila na lang po ng family both side. So ngayon is parang ano siya, parang nakapagpahinga siya or parang nare-realize niya na parang mas relax yung buhay niya pag ganito na lang, na pabanding-banding with families. Kaya naisipan niya na na i-open up ito para kay Jack at para malinawan din siya or kung ano naman po yung magandang advice para sa kanya, no? So ayan, natin pong panoorin yung kaganapan sa kanilang bagong resort, no? Kasi may bago po silang resort at dito po lagi nila magaganap ang iba pang mga events po ng mga Kalingap Angels or mga Kalingap parties. So ayan, natin pong panoorin guys. Hinga muna sa pag charity or charity vlog. Parang ganito lang muna. Simple family. Tapos relax lang muna. Ba't bigla mo naisip? Ha? Ba't bigla mo naisip? Kasi, di ba, ang dami nangyari, naging toxic sa Kalingap, daming kaaway, ang daming mga mga bumabatikos. So, naisip ko lang, kumbaga, di lang naman ngayon, kumbaga, palagi siyang sumasagi sa isip ko na what if magpahinga muna ako sa pag-charity o parang ganito lang muna, family vlog. Kung may manood man, okay. Kung wala, okay lang rin. Parang ganito. Ikaw ba, anong sasabi mo dyan? Ngayon ko lang sa ito in-open eh. Kasi ang dami kasi naisip ko lang. Bakit napapagod ka? Yung siya napapagod sa, kumbaga sa katawan, kaya naman. Sa lang, yung sa isip siguro, yung mga yung stress, yung mga yung mga kaaway, diba? Parang gusto mo makapahinga somehow sa pero for sure, ang iniisip mo na lang ang beneficiaries mo. Siyempre. Ikaw, ano yung masasabi mo? Kasi yun, yung kung alam to in-open and yun, binlog ko rin para gusto ko rin malaman ng ibang mga supporters ko yung ibang bagay na nilalaman ng isip ko, ng puso ko. Hindi naman. Pero wala namang masamang magpahinga kung kailangan. Pero huwag kang tumigil. Tumigil na? Tumigil sa pagka-charity. Especially marami pa rin namang umaasa sa health mo, sa doon ka din naman bilang Kalingap ka, doon ka rin naman nakilala. Parang kasama na yun eh, parang hindi mo rin may iwasan na yung magkaroon ng gano'n. Parang bang bashing, yung mga toxic, talaga andyan na yan eh. Part na yan, lalo ka pa nag-grow ka, lalo ka sa kikilala ka, lalo mas malawak yung community mo.
Hayaan mo na lang yun. Kumbaga, maging ano mo na lang siya, motivation. Hindi siya yun yung magiging cause para mawalan. Okay, ako mawalan mo ang lakas ng loob sa ginagawa mo. Saka, kawawa rin yung mga scholars mo, yung mga umaasa sa'yo. Lalo yung mga nag-aaral pa, yung mga estudyante. Diba? Bagay. Saka meron ka pang mga naka-line up, Napabahay. kabahay. Diba? Yun na nga lang, actually, na lang talaga yung nagiging, na lang yung nagiging, pinanguhugutan ko ng motivation, yung mga, mga naghihintay pa, mga nag-aasa, kabahayan, at makapag-aral. Real, lang. Na-open ko lang ngayon. Bakit nagulat ka na in-open ko sa'yo? Actually, hindi naman talaga ako gulat. Bakit? Parang, syempre, di ba, dati ko, tinatanong din naman kita eh. Oo. Okay ka lang, ganyan, ganyan. Kasi minsan nga, parang, there are times na parang ako pa yung mas affected. Parang, minsan nakita ko sa'yo pala, para pakita mo na okay lang. Pero alam ko naman na iniisip mo rin talaga. Minsan alam kong nai-stress ka din, pero hindi mo lang pinapahalat. Okay. Siguro dahil bilang leader din, alam ko, gusto mo yun, yes, yun yung gusto mong ipakita. Ayan mo yan. And yan guys, no, napanood po natin yung saloobin po ni Kalinga Prab na halos parang napapagod na siya, gusto niya nang bumitaw sa pagcha-charity, no. And alam naman po natin na ilang taon niya na pong ginagawa ito at marami na rin po silang natulungan. And syempre, alam natin na ang kanilang puso ay nasa mahihirap po, ay nasa charity. Hindi niya po kayang tiisin na makita yung ibang kababayan po natin na naghihirap o naghihikaos. At alam naman po natin yan, simulat sa Paul, nung siya po ay nag-start ay talagang sa charity na po. And matagal niya na ring pangarap na noon is napapanood niya po yung mga ibang charity vlogger na nauna before siya na nagkakaroon ng pabahay. And ayun din po yung pinangarap niya dati na sana ako din makapagpabahay din po ako ng ganyan. At hanggang sa dumating yung point na nagawa niya po. And syempre sa tulong po ni Kuya Bal is nagsimula po siya sa maliit lang. And eto na hanggang sa ngayon is tuloy-tuloy pa rin po yung kanyang pagtulong hanggang sa siya po ay sumikat na ng sumikat, no. At tuloy pa rin po yung pagsusumikap niya hanggang sa nagkaroon siya ng pamilya, hanggang sa nagkaroon na rin po siya ng mga sariling pundar para sa kanilang mag-asawa, no. And eto na po yung resort na panood natin. Ayan po yung napakagandang resort nila ngayon. Sa lahat po ng gustong pumunta o yung mga mapadpad po sa Daet, ayan, pwede niya kayong mag-stay rin doon, no. May swimming pool na at malawak din po. Meron din po silang party hall na nag-a-accommodate po ng mga more than 50s, I think. Basta mas malawak na nakaka-accommodate siya ng maraming tao. So, narinig din naman po natin yung advice po ni Jack sa kanya, yung kanyang asawa is napakaganda po. And ayun nga lang kung ano rin naman po yung nakakapagpasaya po kay Kalinga Prab is ayun po yung pagtulong. Kaya parang sa akin din, ang suggestion ko din po kay Kalinga Prab is alam ko naman po na si Kalinga Prab ay may mabuting puso, may pusong mamon, at alam kong hindi niya rin kayang hindi isipin ang kanyang mga beneficiaries, ang mga scholarship. Alam kong kahit natutulog yan or kahit ano pa yan, is alam ko iniintindi niya po yung kanyang mga beneficiaries at lahat po ng kanyang mga pabahay, mga scholar. Alam ko ay laging dala-dala niya po sila kahit saan po siya magpunta. Alam ko yan, iniintindi po niya, kaya lagi po siyang nagsusumikap
para po magkaroon siya ng vlog or para makapagkaroon po siya ng maa-upload at ma-view natin. Syempre, pag na-view natin yan with ads, ayan, magkakaroon po siya ng kita. And yung kita niya naman po yun is hindi naman lang po para sa kanya. Sinishare na po ito sa mga maraming beneficiaries niya, marami siyang pabahay, marami siyang mga scholarship. Kaya lahat po ng bagay na pwede niyang pagkakitaan or mga strategies na kaya niyang gawin is ginagawa niya para lang magkaroon siya ng income and maitulong niya po sa mga nangangailangan. Lalong-lalo na sa mga nag-aaral, sa mga estudyante na walang kakayahang makapagbayad ng kanilang mga tuition fees, or yung may mga estudyante kasing pangarap nilang makapagtapos pero walang-wala talaga sila. And alam naman po natin yan na marami na rin nakagraduate, nagkaroon ng trabaho, marami na rin silang buhay na nabago dahil sa kanilang programa. And ayan, Kalingap Rob, ipagpatuloy mo lang po ang yung sinimulan at nandito lang po kami, nandito lang po yung mga supporters. At ang mga basher is wag mo nang intindihin kasi mga basher lang yan, wala din naman po silang maitulong sa'yo. So ang ano lang is ignore na lang po natin sila. Talagang ganyan, hindi po tayo hindi man tayo naging perfecto, nandyan lahat yan, kaakibat natin yan sa lalong-lalo na pag umaangat ka na, hindi ka pwedeng aangat na wala kang kasamang basher. Nandun pa rin po yung magkasama po yan, basher at yung good in bad vibes is laging magkasama po yan. Kaya kung nagpadaig po kayo sa bad vibes is ayun, hindi mo maitutuloy po ang iyong career sa buhay. Pero alam ko naman kayang-kaya mo po yan. Syempre alam ko matatag ka and ayan po yung pangarap mo, kaya alam ko hindi mo siya kayang bitawan. So pwede rin siguro yung sinabi ni Ma'am Jack na pwedeng magpahinga pero huwag bibitiw. And ayan po yung narinig natin, yung saloobin ni Kalingap Rob. So napapagod din po siya, totoo naman po nakakapagod, lalong-lalo na po sa mga ibinabato ng mga basher, ibinabato ng mga inggitiro. Ang dami-dami talaga nilang pinagdadaanan. Halos minsan umiiyak na lang po siya habang naka-live siya, naglalabas siya ng saloobin, umiiyak siya. Nakakaawa po talaga si Kalingap Rob, lalo na pagdating sa mga ganyan na kung saan minsan yung mga sumisikat na mga nila, yung mga beneficiaries nila, alam mo yung kagagawan po ng tao na nagwawakwak sila, yung hindi na lang sila humanap ng sarili nilang beneficiaries niya, kung saan na yung mga masisikat na doon naman nagsisimula na po yung wakwakan. And minsan hindi rin din po natin masisisi kung nag-iisip siya ng ganito, kasi syempre napapagod din po siyang sumasagot sa mga ibinabato nilang sa kanya. Pero alam ko kayang-kaya po yan ni Kalingap Rob. Syempre pray lang po tayo, Kalingap Rob, para po sa mga beneficiaries mo, kayang-kaya mo po yan. So ayan, maraming salamat po, bye-bye and God bless.